Ito po yung mga Ano po yan, Nay? ito po yung mga awards. Okay. Pwedeng makita. Ang daming ano. Certificate of recognition is awarded to Ivy Joy Samson of grade 8 Faith with honors. Filipino 94, English 92, Mathematics 92, Science 91, Araling Panlipunan 92, Edukasyon sa Pagpapakatao 92, Technology and Livelihood Education 92, MAPE 92, Music 92, Arts 93, Physical Education 93, Health 91, Computer 92. Magaling! High honors, okay. Ito po lahat ng mga ano niya, with honors niya. With grade 9, with high honors, grade 9, bakit? Ano po, quarter po siya. Okay, with honors, third quarter, fourth quarter pala, with high honor. Tapos second quarter, with honors. Ba't ang dami mong medal at certificate? Ano po to, kaya marami po akong certificate. Talagang ano po, focus talaga ako sa pag-aaral ko kasi gusto ko, hindi lang ako bastang pumapasok sa school. Gusto ko, mas marami po ako natututunan. Tsaka, masarap po sa pakiramdam na kada quarter may award ka, tatawagin ka sa stage. Yeah. Ako para sa akin din po kasi, hindi lang bastang pumapasok po tayo sa school eh. Mas na-enjoy po natin yung pag-aaral lalo kapag ka po yung tinawag na tayo sa stage kada Ivy Joy Samson with honor, ganun. Parang goal ko na din po siya kada taon-taon na nag-aaral ako sa school. Ginagawa ko siyang collection. Ba't mo pinagbubutihan? Pinagbubutihan ko po para mas maging proud sa akin si mama. Tama. Ano pa? Tsaka, mas pinagbubutihan ko po yung pag-aaral ko para yung mga nag-aaral din pong tulad ko, para sa mga kapatid ko din, para mas gayahin po nila ako kung ano po yung ginagawa ko ngayon na hindi man nila ako magaya sa ganitong karaming award. Yung sa mga kabataan din po na mga nag-aaral ngayon, mas magsumikap sila po kasi masarap mag-aral na tinatawag ka sa stage kasi may award ka. Hindi basta pinapatawag ka lang sa school kasi may nagawa kang kasalanan. Ganun po. Kayo mga kapwa ko kabataan, ang hirap-hirap na ng buhay natin. Imbis na mag-aral kayo, nagsusyota-syota kayo. Alam niyo ba ang kapatid ng pag-aaral ng pag-aasawa yan, syota-syota din yan. Paano kung sa ganyan magkamali kayo? Makakabuo sila ng pamilya po. Kaya iwasan din po yung pagpasok sa isang relasyon na nasa mulang edad pa lang. Kasi mahirap po yan. Masaya lang sa una, pero mahirap. Matured mag-isip tong anak niya na Matured po talaga. Dito ka pa pinanganak, Kuya BJ? Opo, dito na rin po ako lumakbo. Maliit po ako dati. Oo. Para akong nabansot po. Ba't ka nabansot? Hindi ko po alam. Kuya August! Ano nangyari? Kuya! Ano ba? Nagaya po, kuya, nagaya po sa inyo yun. Oo nga eh. Nadilat din po kayo dun eh. Tignan mo, ako sanay na. Si mama niyan. Wala. Nakakit na. Hello, Nay. Nagugas pala si nanay.
Oh. Nakakiyat na po pala si mama. Nakahiyat na siya. Oo, kakakiyat lang daw po. Hello po. Magandang hapon. Naamoy mo ba yung naamoy ko? Opo. Ano yun? Tae. Dapat pala pati rito magkaroon ng CR. Oo po. Malawak po yung tayan dito eh. Gano'ng kalawak? Ay, bundok na po to. Magandang hapon po. Lagay ko lang to. Kayo po yung nanay? Magandang hapon po. Siya na po ako galing sa balon eh. Oo. Galing ko kami dun eh. Kala nga po niya nandun ho kayo. Kakaahon ko lang po at ako'y nagbihis. Hmm. Galing po kanina doon. Kumusta kayo na dito? Kami naman po dito ang pang-araw-araw po na aming gawain dito ako po bilang, sila po kasi mula Lunes hanggang pagdating po ng araw ng linggo, ng hapon, umaalis na po sila dito. Kasi po doon na po sila tumitira sa Ipo kasi po nanunuluyan po sila doon sa isang kapatid ko kasi nga po nag-aaral po sila, hindi ko po kayang tustusan yung pamasahe po nila araw-araw, dalawa po sila. Ang pamasahe po nila halos araw-araw mahigit 100. Yeah. Yung baon pa po nila, kaya kami po nahihirapang sila magpabalik-balik araw-araw. Pero ako naman po, ang ginagawa ko dito sa araw-araw, ako po nagpapating, kung napansin niyo po dyan, may mga seedling po. Yan po yung, dyan po yung, nagpapating po ako ng, pag po wala din silang pasok, nagpapating po sila ng mga fruit berries, mga nara, saka po dito, marami po kaming pating dito, mga kape. Kaya ang sabi ko po sa kanila, pag alaka ko kayong pasok, umuwi kayo rito kasi kako, kailangan sa loob ng 1 linggo o 2 araw, makaipon po kami ng pating. Kasi po yung pating po na yan, iyan po talaga yung isa sa pinagkukunan ko talaga ng panggastos nila sa pambaon sa araw-araw at pang-project. Kasi nga po, ang totoo naman po, wala po kaming hanap buhay. Pagka po may mga nagtitree planting dito, kami po may bumibili po ng seedling, 10 piso po ang isa. Kaya po, kahit po sa aking hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng panggastos ko sa araw-araw. Nilakasan ko po yung aking loob. Sabi ko, may awa naman ako ang Diyos. Siguro naman hindi tayo pababayaan na makahanap ng panggastos nyo sa pangangailangan nyo. Kaya po, kahit hindi ko po alam kung saan ko kukunin yun, sabi ko, sige anak, mag-aral kayo sa public para kayo makasunod doon. Pero nung sila po'y malipat sa public school, ito pong aking anak na ito. Siya po ay nag-top 1 at nakakuha po siya ng conduct award sa kanilang eskwela. Nagkaroon po siya sa last quarter po, nagkaroon po siya ng 95 na average po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung anak niyo kasi nung isang araw, nandun ako. Nakadikit sa akin parang ayaw pong umiwalay. Inaabangan po niya sabi ko, anak, parang tagilid naman tayo marating nila kasi pag naririnig ko yung sinasabi ng iba, parang hindi ata talaga tayo mararating. Bakit daw po? Sabi nga po kasi nakayero po yung aming bahay, pero yan naman po kahit nakayero, hindi naman po yan talaga kung mapapansin ganito niyo po naman yung ang plano ko po, unahin po muna lahat ng mga naka-lona. Tsaka yung mga sako lang po yung bubungan. Pasensya na po kung nakakarating po sa inyo ganun. Pero, syempre mas unahin natin kung sino po yung unang mga nababasa. Pero, sabi ko nga po, ang target ko bago magpasko, lahat to dito kahit pa paano, maabutan ko nga po ng pagmamahal ko. Especially hindi naman, pagmamahal po ng ating Diyos yun. Gusto ko nang i-share sa inyo lahat. Tapos nagsabi ko siya kanina, parang gusto ko niya mag-aral ulit. Opo, gusto Pwede pong pakwento sa amin, ba't po siya nahinto? Yun nga po ang hindi ko po inaasahan na siya po inahinto ngayong taon. Ang alam ko po siya ay naka-enroll.
Pero ako po'y nagulat nung sinabi po na, nagsabi ko, BJ, bakit hindi ka sinasabihan na pumasok at magkuha ng module? Yun po pala, nung malaman ko, hindi po pala siya naka-enroll. Opo, ngayon, yun po yung isang sinabi ko sa kanila na, sabi ko, bakit hindi nyo in-enroll yung bata? Yung bata naman kako eh. Hindi man po siya ganun katalino, pero yan naman po matyaga. Ngayon po, nung ano nga po, yung teacher, hindi po siya makapagpaliwanag sa akin, napapahiya po siya. Hindi po siya sa akin makaharap kasi inaano ko nga po yung gano'n. Kasi, syempre po, sabi ko bilang isang magulang, masakit sa loob ko na malaman kung hindi siya naka-enroll. Kasi ang totoo nga po, may mga ini-enroll po sila. Hindi naman po pumapasok taon-taon. Kaya sabi ko, sana naman kako, maging pantay po sila sa pagtingin sa mga estudyante. Baka meron lang pong hindi pagkakaintindihan at unawaan. Opo. Pero ano yung sabi mo kanina, Kuya BJ? Ba't gusto mo ulit makapag-aral? Po, may marating po ako. Ano nga yung gusto mong maging, Kuya? Naging gwardiya po. Gwardiya pala gusto. Gusto nga po maging gwardiya. Ba't ang dami mong pwedeng kuhanin? Ba't gusto mo maging gwardiya? May po ako. May maitulong po. Ba't kaya gusto niya maging gwardiya, Nay? Ano po kasi yan, lagi po yan na pag nagpupunta po sa IPO. Isa po kasi pinagdadrive siya ng aking kapatid ng kolong-kolong. Ngayon po may mga nakikita po silang gwardiya doon. Siguro po naiisip niya na kung gwardiya yung kukuhanin niya, hindi po ganun kahirap yung trabaho. Saka di ba may Si ate, kumusta yung pag-aaral mo, ate? Sa ngayon po, medyo nahihirapan po sa mga sa mga subject po kasi grade 10 na po ako yung una po, nahihirapan na akong makasabay sa mga subject. Pero habang tumatagal na pag-aaralan naman po, mas tama. naunawaan naman. Ba't mo kailangan pagbutihan sa pag-aaral mo, ate? Para sa akin po, kailangan papagbutihan. Kasi po, sa hirap ng buhay, kung hindi po tayo tumikap, hindi po tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya para sa akin, lahat ng atin nila, mas pinagbubutihan ko para mas gayahin po ako ng mga mas nakababata ko pa rin kapatid. Payo sa mga kabataan, ate. Ang maipapayo ko lang po bilang isang kabataan din sa mga kapwa kong mag-aaral, kabataan, mas magsumikap tayo para mas magkaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. Tapos hindi na natin balikan pa yung ganitong buhay. Yung hindi na po natin, yung mas malaktawan na po natin yung ganitong buhay para mas maging madali na po yung buhay natin. Hindi na po tayo dadanas ng hirap. Mas pagbutihin po natin yung pag-aaral natin. Kahit ano man pong pagsubok, patuloy lang tayong lumaban. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Ayan lang po. Tama. Pang-araw-araw po namin kinabubuhay dito, nagtatabas po yung tatay ko. Tsaka yung nanay ko naman po, kami po dito. Lalo kapag po walang pasok, nag-aano po kami dyan. Sabi nga po, nagpapating po kami dyan. Nung mga nara, fruit bearings. Minsan naman po, kapag naman po Sabado, Linggo, at may mga dumadating po dito mga turista po, kagaya nyo. Di ba po, may pasyalan po doon. Inaano po namin sila. Ginaguide namin, inupahan naman kami. 20, 50, pinakamalaki na rin po siguro yung 100. Ayun, yun po. Lalo kapag kumikita po kami, masaya na kami doon, kumikita kami kahit po ganun lang. Nadadagdag na rin po namin sa pambaon, sa pang-araw-araw. Kasi masyadong malaki po yung pangangailangan sa araw-araw. Sa baon, sa po namin. Sa pang-araw-araw dito pangangailangan sa bahay. Tsaka araw-araw din po pumapasok sa school. Ito po yung mga... Ano po yan, Nay? Ito po yung mga awards. Okay.
pwedeng makita. Ang daming ano. Certificate of recognition is awarded to Ivy Joy Samson of grade 8 Faith with honors. Ito po, grade 9 po. Okay, ang mga grades po niya, Dito po. fourth quarter, ano na lang, yung fourth quarter na lang sasabihin ko. Filipino 94, English 92, Mathematics 92, Science 91, Araling Panlipunan 92, Edukasyon sa Pagpapakatao 92, Technology and Livelihood Education 92, MAPE 92, Music 92, Arts 93, Physical Education 93, Health 91, Computer 92. Magaling! Ito naman, Diyan po sa isa po. Dito po ito pala yung kay Kuya. Samson Christian J. Filipino 88, English 82, Mathematics 81, Science 88, Araling Panlipon 90, Edukasyon sa Pagpapakatao 89, MAPE 89, Music 89. Good job, Kuya. Ito pa yung mga iba. Ito, Certificate of Recognition is awarded to Ivy Joy Samson for winning 6th place in book cover movie poster making. Ang galing ah. Ito naman, the Certificate of Achievement is awarded to Ivy Joy Samson for her outstanding performance in English for the first quarter. Ang galing ah. Ito naman, second quarter. For second quarter po niya, ano to, presented, ayun, ganun din. This is the Certificate of Achievements awarded to Ivy Joy Samson for her outstanding performance in English for second quarter. Ito naman, high honors, okay? Ito po lahat ng mga ano niya, with honors niya. With grade 9, with high honors, grade 9, bakit? Ano po, quarter po siya. Okay, with honors, third quarter, fourth quarter pala, with high honor. Tapos second quarter with honors, first quarter with honors. Ito naman, madami mo siyang certificate, kategram. Taon-taon po na Ito po, mula, ano po ako, mula elementary, mahilig na rin talaga. Oo. sabi ko nga po sa kanya, panatilihin niyo yung grade niyo po na mataas kasi nga po ang totoo. Wala po kaming kakayahan na magparal lalo na po pagdating ng kolehiyo. Ang iniaano ko lang po sa kanila, kailangan anak ma-maintain niyo yung mga grade niyong mataas. Kasi kung ma-maintain niyo yung grade niyong mataas, Pati yan. kahit pa paano ka ako, Ang dami niyo. Ang dami niyong na-certificate. May mga medal din po yan. Hindi, marami na po yan, kaya lang po yung bagyong Ulysses po kasi. Okay, good job ate. Good job, Nay. Ba't ang dami mong medal at certificate? ano po to, kaya marami po akong certificate. Talagang ano po, focus talaga ako sa pag-aaral ko kasi gusto ko, hindi lang ako basta pumapasok sa school. Gusto ko, mas marami po ako natututunan. Tsaka, masarap po sa pakiramdam na kada quarter may award ka, tatawagin ka sa stage. Yeah. Ako para sa akin din po kasi, hindi lang basta pumapasok po tayo sa school eh. Mas na-enjoy po natin yung pag-aaral lalo kapag ka po yung tinawag na tayo sa stage kada Ivy Joy Samson with honor, ganun. Yeah. Parang goal ko na din po siya kada taon-taon na nag-aaral ako sa school. Ginagawa ko siyang collection. Ba't mo pinagbubutihan? Pinagbubutihan ko po para mas maging proud sa akin si mama. Ano pa? Tsaka, mas pinagbubutihan ko po yung pag-aaral ko para yung mga nag-aaral din pong tulad ko, para sa mga kapatid ko din, para mas gayahin po nila ako kung ano po yung ginagawa ko ngayon na hindi man nila ako magaya sa ganitong karaming award. Yung
sa mga kabataan din po na mga nag-aaral ngayon, mas magsumikap sila po kasi masarap mag-aral na tinatawag ka sa stage kasi may award ka. Hindi basta tinatawag ka lang, pinapatawag ka lang sa school kasi may nagawa kang kasalanan. Ganun po. Yeah. Message mo kay mama at papa mo. Mas patatagin pa nila yung pagmamahalan nila. Tapos, mas tatagan pa namin yung loob namin lahat. Kasi sa mga kakaharapin pa naming mga pagsubok sa buhay. Mas tatagan po namin yung mga loob namin kahit anong hirap ng buhay. Magpatuloy lang. Patuloy lang lumaban sa hamon ng buhay. Tsaka huwag silang maghiwalay. But, parang hindi ko ma-imagine kumare si ate tinawag ng kalikasan, saan ka tatakbo? Tatakbo po rin sa taas. Sa taas. Nahirapan ka? Minsan po natatanaw kay puwet. Minsan may dumadaan pa. Okay. Sa'yo, parang dalaga ka na, no? May upuan may upuan dito po. Sige po. Dalaga ka na. So, naiya ka na, no? Ayan po, pagka po na tinatawag lang ako ng kalikasan tapos may nakikita akong tao, ay, pinipigil ko na lang. Okay, ganito na eh. Nagsimula po kami doon, dalawa. Tapos dalawa po ang plano ko banda rito. Siguro dalawa rin plano ko para dito. Pero hindi ko nga po siya mabibigla agad-agad. Nag-start muna kami doon. Tapos dito, siguro pag ganyan mo kami. Yan, nasimula na po doon. Pero siguro, yung dalawa po tapos na bukas, pwede muna kayong... Kasi parang public, po siya. Hindi ko siya, kung kaya nga lang po isa-isa, gagawan ko yung CR eh. Hindi ko kaya ng power eh. Sana gayahin ka lahat ng mga kabataan no? Kasi kung mag-aasawa lang naman po tayo, nakikita na po natin, mahirap na po yung buhay. Parang mas papahirapin pa po natin. Kaya mas piliin nating mag-aral kahit mahirap yung mga subject. Kailan mo planong mag-asawa? Sa dami ng mga kapatid ko, parang wala na akong plano mag-asawa eh. Sa kanila pa lang po, sold na ako eh. So, iniisip mo din sila? Iniisip ko po sila. Kaya nga po ako nag-aaral para din po sa kanila rin. Pero sa ganda mo na yan, ilan yung naliligaw sa'yo? Honest na sagot. Hindi ko po sila pinapaligaw eh. Pero madaming nagsasabi. May ilan. Ano sinasabi mo pagka, uy, squatte na kita? Pag sinasabi po nila, crush kita. Ay, naku. Si Kuya Anay, kaya umas na. So pag sinasabi po nila, uy, crush kita. Pag kumaamin sila. Nagbabalong bahay nila. Ay, naku. Naku, wala pa ako dyan. Ayun na lang, maganda. Pag sinasabi nilang gusto nila ako, sabi ko po sa kanila, ay naku, wag muna tayo dyan. Mag-aral muna tayo. Kasi, tinatanong ko sa kanila, kaya niyo ba akong buhayin? Kaya niyo ba akong pakainin 3 beses araw-araw? Sabi nila, di. Pag sinabi ko nila, hindi pa. Hindi pa pala eh. Yun, sabi ko, alam niyo naman pala yung sasagot ko eh. Ayun. Tsaka, nagaan na sila, tinitigilan na nila po ako. Kasi sabi ko sa kanilang, di ako, focus ako sa pag-aaral, study first ako, tsaka ayoko pa niyan. Ayoko pa niyan, gusto-gusto na yan. Kasi ayan din po yung kapatid ng pag-aasawa eh. Yung pag-shota po na yan, dyan din po nagsisimula yan eh. Tama. Dyan po nagsisimula yan kasi hindi rin naman po sila makakapag-asawa kung hindi sila nag-shota. Kaya iwasan po muna yung shota. Kayong mga kapwa ko kabataan, ang hirap-hirap na ng buhay natin. Imbis na mag-aral kayo, nagsushota kayo. Alam nyo ba ang kapatid ng pag-aaral ng pag-aasawa yan, shota din na yan? Paano kung sa ganyan magkamali kayo? Makakabuo sila ng pamilya po. Kaya, iwasan din po yung pagpasok sa isang relasyon na nasa mulang edad pa lang. Kasi mahirap po dyan. Masaya lang sa una, pero mahirap.
Matured mag-isip tong anak niya na eh. Matured po talaga. Sabi ko nga po sa kanya, mahirap na po ang buhay. Kaya kailangan po kung ano yung buhay na meron kami ngayon. Yun yung kailangan nilang baguhin po. Hindi naman po baguhin yung kultura namin at tradisyon. Kung hindi, baguhin lang po na kahit pa paano po guminhawa po yung pamumuhay po nila balang araw. Yeah. Tsaka sabi ko nga po sa kanila, kapag kayo ay nag-asawa sa edad nyong iyan, tandaan nyo, binibiro ko po sila na sabi ko sa kanila, para ko nabunutan ng tinik. Bakit? Siyempre po yung araw-araw po na pangangailangan nilang gastos nila. Sabi ko, mawawalan ako ng gastos. Kung mag-aasawa kayo, wala naman kako kayong mapapala dyan. Kaya kailangan magsumikap kayo para balang araw, kung sila po ay makatapos sa pag-aaral nila, makatagpo po sila ng hanap buhay na maginhaginhawa. Ayan po, sabi ko nga sa kanya, bilang panganay po siya po yung iidolo ng mga kapatid niya, mga kabataan po na nasa paligid niya. Kung makikita po ng mga kapatid niya na sa kanya mismo pong panganay na makatapos siya, yun po yung gagayahin po siya ng mga kapatid niya po. Kaya kailangan anak magsumikap ka. Yun po yung palagi ko sinasabi sa kanila. Ano po, wag po tayong makontento sa buhay na meron tayo ngayon. Bagkus, magsumikap pa po tayo para mas mapalago pa. Ganon. Tama. So, paano ang gagawin natin, Nay? Alis na kami kasi yero naman tong ano nyo. Magbabalik ko kami dito. Pero gusto kong mag-iwan mo sa inyo ng Nay, muna, pagdamutan nyo muna itong, mag-grocery po kayo kasi naubusan na po ako ng grocery. Welcome po. Tignan ko kung may tutulong ko dito sa magaling niya na anak. Pero sobra ako natutuwa sa iyo, ate. Ito, pagpatuloy mo yan, ha? Ate Ivy Joy. Hanggang kailan mo gagawin yan, yung pagbubuti sa pag-aaral mo? Po, hanggang kailan ko po ito gagawin? Gagawin ko po ito hanggang hindi ko pa nakakamit yung gusto ko. Hanggang hindi ko pa nakakamit po yung mga pangarap ko. Pero kahit nakamit ko na po yung mga pangarap ko, hindi ko pa rin po makakalimutan yung mga ganitong pagkakataon na nangyari sa buhay ko. Ngayon po, sa school, nagtitinda rin po ako ng ng banana chips. Ng mga banana chips po. Nagluluto rin po kami dito pagka po may saging. Sa mga teacher ko po, tinitindahan ko sila. Natanong nila, bakit daw ginagawa ko ito? Sabi ko, kasi po, kapag hindi ko ito ginawa, wala akong baon. Hindi ako makakapasok dito. Hindi mo ikanakaya yun? Yung nagbibenta kang banana chips sa school? Hindi naman po. Kasi, masanga nga po sila sa akin kasi sabi po ng mga teacher ko, uy, buti, di daw po ako nahihiya sa mga kapwa ko mag-aaral. Sila daw po, nagme-makeup. Ako, simple. Tapos, nagtitinda pa. Sabi ko, kapag po nahiya ako, hindi po ako makakapasok. Di wala po kaming magiging baon magkapatid. Dumating po ako sa time na may mga tao na, uy, bakit nagtitinda-tinda ka niyan? Yung parang inaano po, dinadaw nila ako. Pero, ayun po yung kahiyaan ko. Iniisip ko sa sarili ko. Kapag nahiya ka, Joy, hindi ka makakapasok. Bukas, wala kang baon. Ayun, mas nilalakasan ko po yung love ko, tsaka ginagawa ko inspirasyon yung mga taong walang bilib sa akin. Pero dumating na yun, yung nahiya ka? Nung una po, nahihiya. Pero pag nasanay po, masarap din po kumita Masarap din kumita habang nag-aaral ka kasi kakabenta ka po sa school. Paano pinapalakas yung loob mo? Lang ganun, di ba? Pagka... Sabi, uy, nagtitinda-tinda ka niyan. Uy, alam niyo ba, yung tinda ni Ivy, ganito, ganyan. Iniisip ko po, pag pinapalakas ko yung loob ko, bakit ko po sila iintindihin? Hindi naman po nila ako bibigyan ng baon. Tama. Tsaka, kung maniniwala po ako sa kanila, paano na ako papasok bukas? Di wala na po kaming baon magkapatid. So, hindi mo wala kang paki sa sinasabi ng iba? Wala po. Hindi ko po iniisip yan. Sinasabi nila kahit anong isipin po nila sa akin. So, hindi mo kinakaya kung ano yung buhay na meron ka? Hindi ko po pinakahiya kung anong meron ako ngayon. Yung pagkadumagat ko po. Sabi nga po ng mga teacher ko
dumagat ka ba? Bakit hindi kulot ka? Bakit hindi ka kulot? Bakit hindi ka maitim na maitim? Sabi ko. Ibig sabihin, dumagat din kayo. Dumagat po kami. Dito po kasi sa looban na ito, wala pong pwedeng manirahan dito na Tagalog. Lahat po kami dito Dumagat po ako. Napakaganda mo namang dumagat. Hindi din po kayo naniniwala noon. Oh, hindi ko maisip na dumagat ka din. Ganyan din po yung kaisipan ng teacher ko nung sinabi ko. Oh. Dumagat po. Ang ano po kasi namin, ang nanay ko po kasi pure na dumagat, kulot po ang buhok. Ang tatay ko naman po may lahing Tagalog at kabalat po yung kalahati. Ngayon po Half na. ano na lang po sila. Oh. Opo, mga... Sasabi po Pero nila, dito po kasi sa amin talaga, wala pong pwedeng manirahan na hindi katutubo po. Si nanay parang kung aanuhin ko, kung titignan ko, kung iitiman mo si nanay, medyo brown. Kita ko yung ibang parang ganun yung ano ni nanay. Pero sa anak nyo, napaka... hindi nga po naniniwala sa akin yung mga teacher kung may lahi akong Ano dumagat. po sila, pagka po may okasyon po dito na dumadating na bisita, nagsusuot po sila ng mga topics. Kahit din po yung mga Bahal dumadating din po dito na mga kagaya niya. Nag-aandog kami ng sayaw. Sa una, hindi rin po sila naniniwala ng dumagat ako kasi wala daw po sa itsura. Wala talaga. Sabi ko, sabi ko po, Dumagat ay, po, yan. dumagat po ako. Talaga. So, ito, ganito ate. Sa mga kabataan ngayon, binabago nila yung sarili nila, yung pagkatao nila o yung image nila para tanggapin ng ibang tao. Anong masasabi mo doon? Ang masabi ko po sa mga taong binabago yung sarili nila, para lang mas tanggapin sila, mali yun. Kasi kung tanggap ka nila kahit kung ano ka. sino ka pa. Pero hindi mo naman po kasi kailangan baguhin yung sarili mo para lang tanggapin ka nila eh. Kasi kung talagang tatanggapin ka nila, tanggap ka nila kahit mahirap ka, kahit pangit ka, kahit wala kang ayos. Sabi nga nila, kung gusto ka na isang tao, gusto ka talaga niyan, kahit wala kang ayos, kahit mahirap ka. Kaya ayun din yung kaisipan ko. Kung tatanggapin nila ako, tanggapin nila ako kahit mahirap ako. Kahit pangit ako, ganun. Hindi ka pangit ha? Pangit nga po. Nakaka-proud Yung mga kaklase nga daw po nila, di makeup, Di di make-up, di lipstick, lipstick. mga nakariban pa ang buhok. Sila yung mga simple lang din. Simple lang talaga. Okay. Alam niyo kung di ko nang galing sa inyo yun, kung di ko tayo nagkukwento ang ganito at sasabihin lang ng ibang tao dumagat yan, hindi po ako maniniwalang dumagat siya. Magat po kami. Hindi po kaya Kasi po sila. dito po talaga. kasi yung kulay, yung itsura. Ako po dati ay dati po ako ay kagawad po sa aming sityo sa Ipo po. Ako po yung kauna-unahang kagawad po ng mga katutubo sa amin. Okay. Ako po yung inihalal nila bilang kinatawan po ng mga katutubo po. Siguro dahil po sa marunong po kayong makipag-usap. No, Nay. Minsan po, nagdadala po ako ng pasyente sa mga ospital, nagbo-voluntaryo po ako. Ano po kasi dati, ako din po, kung naririnig niyo po yung Sitio Inuman, dito, sabi po kasi nila nakarating kayo sa parting Kailugan. Sa Opo, sa po pinag-anakan po. sobra pa po doon. Ako po dati ay nagturo ng ALS po. Nag-ano po ako ng ALS. Kaya Opo, pala yung sa mga anak niyo. Kapo, namin katutubo. Good job, Nay. Opo, po ako doon, matagal din po ako nagtrabaho po doon. Ano po, sakripisyo din po kasi po pinapasahod po nila ako ng 5,000 isang buwan. Pero ako po ay, yung anak ko po na ito, inaalagaan po ito ng biyanang ko. Talagang kung ano nyo po yung, bago po ako makarating doon sa Sitio Inuman, 2 araw po. Maghapon ko po talagang nilalakad. Tapos hindi pa po ako nakakasagad doon, natutulog pa ako sa gitna. Tapos pag umaga na naman po, maglalakad na naman po ako. Para po marating ko yung lugar po ng pagtuturo. Kaya po pag ako'y bumaba, tuwing 3 buwan po. Maraming Nay, salamat po. welcome po. Welcome. Nay, kunin ko lang yung ano.